Sunod mga kababayan, ito yan. Ito yung patunay na mismong si Harry Roque. Ano yan, Ken? Mismong si Harry Roque po mga kababayan ang nagsabi na meron daw siyang informant, no? Sa madaling salita, meron siyang kung kay Maharlika, merong puting ahas na nagpaparating at ako merong biik na walang puwet. Si Harry Roque merong informante. Sa madaling salita, may informante daw si Harry Roque, mga kababayan, na ito ang plano, no? Alam kaya double ano ngayon, mga kababayan? Double tawag dito, double paninira itong mga DDS, mga kababayan. Ito po, ipakita ko sa inyo ha. Ito, Pilipinas. Today. Ayan po ha, Harry Roque yan, mga kababayan. Pakita ko lang sa inyo yung post ni Harry Roque. Medyo malabo siya ha. Ito, post ni Harry Roque. Basahin ko ha, mga kababayan. Ito ang sinabi ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque sa kanyang Facebook post nitong linggo, Pebrero 1, hingil sa sinabi umano ng kanyang informant. Ito ha mga kababayan, may informant daw si Harry Roque sa post niya sa Facebook. Ano ba yung informant ni Harry Roque na yan, Ken? Ganito po ha mga kababayan, yung informant ni Harry Roque, mga kababayan, hindi pinangalanan ni Roque kung sino ang tinutukoy niya na di umano'y magre-resort sa charter change. So sa madaling salita mga kababayan, yung planong magbago ng konstitusyon ano po yun? Tawag dito si Tito Sen po yun. Yung sinabi dito ni Harry Roque na according sa kanyang informant, sa kanyang puting ahas o sa kanyang bubwet o sa mga Tweety bird, sabi ni Attorney Jesus Palces or puting ahas ni Maharlika. Hindi pinangalanan ni Roque kung sino ang tinutukoy niya na di umano'y magre-resort sa charter change para pamatalihing Pangulo si Ferdinand Marcos Jr. o magiging Prime Minister at tumagal sa pwesto. So sino po ba yung magre-resort? Na which is totoo talaga mga kababayan. Yung sinabi ni Harry Roque. According sa kanyang informant, mayroong isang manguna dito sa charter change. Sa madaling salita, si Tito Sen yun. Sabi kasi ni Tito Sen, mga kababayan, ito ulitin ko ha, pinakita ko sa inyo kanina, na nadismaya si Tito Sen. Ito po yon mga kababayan, na ang sabi niya, baguhin natin ang konstitusyon. Kung ganun lang din naman ang mangyayari sa desisyon ng Korte Suprema. Ito po yun, Palitan na natin konstitusyon. Baguhin na natin. Pagka ganyan, pagkatapos marahil yung Constituent Assembly makakagalaw dyan or maghihintay tayo decades. Bakit? Kailangan ma-retire na muna itong mga Supreme Court Justices na ito para magbago kaisipan kasi unanimous, wala man lang dissenting opinion, wala man lang opinion otherwise na meron sinabi na ganito kaya ako bumoto, explanation, wala man lang Palitan na natin konstitusyon. So, yun po yun. Mga kababayan. So, sa madaling salita, ito yung sinabi ni Harry Roque na meron daw manguna na baguhin ang konstitusyon or papalitan. So, hindi pinangalanan ni Harry Roque kung sino ang tinutukoy niya na di umano'y magre-resort sa charter change para pamatilihing tumagal sa pwesto at maging Prime Minister si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ngunit sinabi rin ni Roque na ang excuse umano rito ay ang pag-impeach kay Vice President Sara. Eto na, mga kababayan. So dito na. Eto na. Idadahilan daw para tumagal si PBBM at maging Prime Minister ay ang impeachment ni Sara. So, kung dito sa sinabi ni Harry Roque, nag-match nga. Kasi i-declared ng Supreme Court na unconstitutional ang impeachment. So ngayon, pag i-declared ng Supreme Court na unconstitutional, hindi magugustuhan ng Senado. Hindi magugustuhan ng Kongreso. So ngayon, itong Kongreso at Senado, magkaisa, baguhin ang konstitusyon, isulong ang charter change, magiging Prime Minister si PBBM. So yun ang ibig sabihin ni Harry Roque.
igawin daw excuse itong impeachment ni Sara na i-declared unconstitutional. Para kapag kagawin unconstitutional, so kumbaga dito mga kababayan, ang ipinarating ni Harry Roque dito sa kanyang revelasyon ay ang Korte Suprema kakampi ni PBBM. So, kumbaga, gagawin ng Supreme Court na unconstitutional itong impeachment ni Sara para magalit si Tito Soto, magalit ang Congress, papalitan ang Constitution na gagawing tawag dito, charter change. O, isusulong itong charter change. So, pag nangyari, magiging Prime Minister si PBBM, so mananatili sa pwesto. So, si Sara ngayon, mawawalan ng power. So, yun ang style ni Harry Roque. So, alam ko, sa totoo lang mga kababayan, nabisto na kasi sila na ang Korte Suprema, tuta ni Digong. So, para maniwala ngayon, ang mga DDS na nakasuporta kay Roque, minamanipulate niya. Minamanipulate niya na ang Korte Suprema ay tuta ni PBBM para i-declare ng Korte Suprema na unconstitutional para may rason na palitan ang 1987 Constitution at maging Prime Minister si PBBM. So ganon si Harry Roque gumawa, tinitwist niya. Magaling mag-manipulate ang ganyang bakla na land grabber at human trafficker. Ganon siya mga kababayan sa kanyang revelasyon. Hindi daw niya papangalanan, kumbaga hinuhulog niya doon na tuta ni PBBM ang korte. Ang Korte Suprema para pag i-declared unconstitutional, so may rason na mag-change ng constitution or charter change. So ngayon mga kababayan, binaliktad nila. Para ang tingin ngayon ng tao, si PBBM mahilig magluto. Cooking show ang tawag doon. 'Di ba? Mga kababayan. So, pinapahulog o pinaparating ni Harry Roque na ang Korte Suprema ay tuta ni Marcos, hindi tuta ni Sara. 'Di ba? Pero kung isipin mong mabuti, kung tuta ni Marcos ang Supreme Court, di sana hindi dineclared na unconstitutional. Di sana dineclared nila doon na okay, legal, para ma-impeach si Sara. So bakit kailangan pang ikutin? 'Di ba? Nire-reverse psychology ni Harry Roque. Ganito mga kababayan, kung ikaw bobo ka na DDS, maniwala ka talaga kay Harry Roque. Ngayon, ang tingin mo kapag DDS ka, oo nga no, niluluto nila. So, kunwari lang ang Supreme Court dineclared na unconstitutional para may rason ang Senado at Kongreso baguhin ang konstitusyon at maging Prime Minister si Marcos. 'Di ba? Kita ninyo mga kababayan, nagigets nyo ba? Imbes na tayo, ang totoo talaga ay tuta ni Digong ang Korte Suprema. Ngayon, para ang mga kababayan natin magalit kay Marcos, binaliktad. So, ang mangyayari ngayon, si Marcos, tuta niya ang korte para may dahilan na maging Prime Minister. So, kumbaga, gumawa talaga sila, mga kababayan, ng hindi kaaya-aya at hindi ka nais-nais para may rason na ang taong bayan magalit kay PBBM. Imbes na yung pag-declared na unconstitutional ay dapat ikagalit natin kasi ang impeachment ay para sa tao, pero ginamit ng korte para kay Sara. So, imbis na magalit tayo kay Sara, wala. Ang gusto ni Harry Roque, ni-reverse psychology niya. Gusto ni Roque na magalit ang taong bayan, DDS, kakamping at loyalista kay PBBM na nilalaro-laro ni Marcos ang batas. Ganon sila, mga kababayan. Tinitwist nila. Tinitwist nila ang kwento. Para magmukha na si PBBM ay masama. Na kung tutuusin, si PBBM, walang kakampi ngayon, maskin sa gabinete niya, unti lang. Pag binaha ang Malacanang, kapag nilunop ang Malacanang, 10, 5-10 lang ang taong lulutang na totoo kay Marcos. And the rest, puro yan lahat na abunuhan, na ambunan ni Digong. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, kung ako politiko na kawatan, kung ako politiko na buwaya,
mas piliin kong kampihan si Sara na tatakbo sa 2028 kaysa kay Marcos. Bakit? Si Marcos sa 2028, bababa na sa pwesto yan. Hindi na pwedeng tumakbo pagka-presidente yan. Si Sara, mas malaki ang tsansang kampihan ng mga magnanakaw na politician. Kasi bakit? Tatakbo pa lang. Di ba? Si Sara, kung ako kawatan na politiko, mas piliin ko si Sara na kampihan. Bakit? Si Sara, tatakbo pa lang sa 2028 kapag sinuportahan ng lahat ng mga magnanakaw na politiko yan at naging presidente. Tuloy-tuloy. Ngayon, nagnakaw sila for 3 years kasi nabisto sila nung 3 years. Hindi na noon makukontinue yung pagnanakaw nila kasi nasilip na ni PBBM eh. So kung ngayon ako magnanakaw na politician, kakampihan ko si Sara. Susuportahan ko at iwan ko si Marcos. Bakit? Pag naging presidente si Sara, yung 6 years na yan, na termino ko, tuloy-tuloy ang pagnakaw ko. Bakit ko kakampihan si Marcos? Bababa na yan. Si Sara ang kakampihan ko kasi magiging presidente pa lang. Ganon po mga kababayan, kung ikaw ay isang kawatan na politiko. Wala akong pinangalanan ha, bato-bato sa langit. Ang matamaan sa pool. Kasi simple lang mga kababayan, kung kayo tatanungin ko kayo, kung ikaw politician, gusto mong tumagal ang termino mo, bakit kay Marcos ka didikit, ipababa na sa pwesto yan? Hanggang 2028 na lang yan. Bakit ko susuportahan? Much better na suportahan ko si Sara. Kasi bakit? Sa 2028, sure bull yan. Pag nanalo, lahat kaming magnanakaw, tuloy-tuloy. Walang nasilip eh. No, panahon nga ng tatay niya, di isa nga, wala nga nakulong eh. Anong expected natin ni Sara pag naging presidente? Lahat ng magnanakaw, makukulong. Putang ina, walang ganun. Walang ganun. Do you think pag si Sara naging presidente yan, lahat ng mga nakakulungan, si Kibuloy, si Tebes, sino pa? Si Harry Roque, yan si Saldico, kung sino yung mga nakatakbo ngayon sa ibang bansa, pauuwiin niya lahat yan, bibigyan ng amnesty yan, laya lahat yan. Linis pangalan yan. Ganun yan, mga kababayan. Ganun ang mangyayari. Lahat po yan makakalaya. Kaya nga, yan si Sara, lus-lus niyan. Kaya kung ako magnanakaw na politiko, bakit ko kakampihan si Marcos? 2028, bababa na yan eh. Si Sara, 2028, magpe-presidente pa lang. Diba? So yung pagnanakaw ko, pagka 2028 hanggang 2032, tuloy-tuloy. Ni minsan ba, mga kababayan, ni minsan ba, may naipakulong ba ang administrasyong Duterte na korap? Tanong nyo kay Greco Bilgeca. Ni minsan ba, may naipakulong na korap? Isa lang, magsabi kayo, sinong korap na naipakulong niya? Klarong-klaro, di ba, mga kababayan? Sinong korap na naipakulong? Yun ang rason. Kaya kung ikaw magnanakaw na politician, si Sara kampihan mo para pagdating ng 2028, so on and so forth, tuloy-tuloy ang nakaw mo. Kasi ngayon, mga kababayan, walang pag-asang si PBBM, bakit mo kakampihan 2028, bababa na yan eh. Diba? Alam nyo, sa totoo lang, sa mga nagsabi sa 2028 na posibleng manalo si Sara, manalo yan. Bakit? Kung lahat ng kawatang politiko at tiwali na politiko na opisyal sa ating bansa, susuportahan siya, putang ina, mananalo yan. Bakit? Ilang politikong nagnanakaw nga bilyon-bilyon ang pera na kayang ubusin basta lang manalo si Sara. Kasi pag nanalo si Sara, tuloy-tuloy ang pagnakaw nila. Diba? Ganun yan, mga kababayan. Diyos ko, ilang politiko, bilyon-bilyon ang nanakaw. So yung bilyon na nakaw nila, pag sinuportahan nila si Sara, pag nanalo si Sara, tuloy-tuloy ang nakaw nila, times 10 ang bawi nila dun sa bilyon na ninakaw nila. Diba? Ganun yun, mga kababayan. Kaya nga taong bayan, mag-isip kayo, huwag kayong magpadala sa isang latang spam at 5 kilong bigas. Putang ina, 6 na taon tiisin mo. Bayad ka ng bayad ng tax, walang progreso. Bakit? Yung binigay sa yung 5 pirasong spam at 5 kilong bigas, kaya mo bang i-divide yun sa 6 na taon na pangungurap nila?
Pag nanalo yan, kaya nagbigay yan ng spam at bigas kasi babawi yan pag nanalo. Anong sabi ni Vico Soto? Kapag ang politiko gagastos ng milyon-milyon, pag nanalo yan, babawiin nila yan. Bakit sila gagastos ng milyon? Sige nga. Oh. Kaya ako ay nananawagan sa taong bayan. Isipin ninyong mabuti. Yung ibinigay nila na 5 pirasong spam, 5 kilong bigas, kaya mo bang i-sustain yan? Sa 6 na taon na pagnanakaw nila, gagastos ka ng 100 million. 1 billion sa kampanya mo sa eleksyon. Pag nanalo yan, putang ina, 10 billion ang nanakawin yan. Sige nga, anong rason bakit siya gagastos ng 1 billion kung ang sahod lang naman ay 200,000 a month? Paano niya babawiin yung 1 billion sa loob ng 6 na taon na 200,000 a month? 200,000 times 12 times 6. Paano mo mabawi yung 100 million o yung 1 billion na ginastos mo sa eleksyon? Sige nga, kung hindi sila magnakaw. Isipin yung mabuti, mga kababayan. Ito ay total natin. Itotal natin para makita ninyo. Ito yan. 200,000. 200,000 times 12. 2.4 million. 2.4 million times 6. 14,400. 14,400,000. Tapos nung tumakbo ka nung eleksyon, gumastos ka ng 1 billion, paano mo bawiin? Sa 1 billion, 14 million lang ang babalik sa'yo. Hagi nga. Diyan pa lang sa calculation na yan. Hindi tayo bobo, hindi tayo tanga. Napakabilis intindihin yan. Gagastos ka ng 1 billion. Ka-aliado mo si Sara. So manalo ka. Malamang 1 billion gastos mo, imposible hindi ka manalo. Pag nanalo ka ngayon, paano mo mabawi ang 1 billion na yan? Kung ang sahod mo bilang senador o kongresista, 200,000 lang. I-times mo sa 12, yung 200,000, 2.4 million. I-times mo sa 6, 14.4 million. Paano mo mabawi yung 1 billion kung hindi ka magnakaw? Kung hindi ka kukuha ng kickback sa Ghost Project, kung hindi ka kukuha ng lagay sa customs, sa immigrations, at sa smuggling. Di ba? Yan ang tanong ngayon, mga kababayan. Kaya sabi ko nga sa inyo, sabi ni Harry Roque, ayon sa kanyang impormante, merong isang politician na isusulong ang charter change or chacha para panatilihing tumagal ang posisyon o termino ni Marcos bilang Prime Minister sa ating bansa, at ang rason doon ay impeachment ni Sara na i-declared na unconstitutional para may rason magalit ang Senate at Congress baguhin ang konstitusyon. Humaba ang posisyon ni Bongbong Marcos Jr. Diba? Ako mga kababayan, hindi kasinungalingan yan. Gagastos ka ng 100 million. Termino mo 6 years. Ang sahod mo 200,000. 200,000 times 12, 2.4 million. I-times mo sa 6, 14,400,000. 14,400,000. So, saan mo mababawi dun sa 100 million na ginastos mo noong eleksyon kung hindi ka magnakaw? Sa pamamagitan ng kickback, lagay, SOP, for the boys, mahiya naman kayo. Sabi ni PBBM yan, SOP, kickbacks, bigay, lagay, for the boys, mahiya naman kayo. Diba? Diba lahat ng sinabi ni PBBM, totoo sa sona niya? Kaya ka nga gumastos ng daan-daang milyon Sabi 100 million, wag na 1 billion, 100 million na lang. 100 million gagastusin mo, in 6 years ang sahod mo 14 million lang. Saan mo babawiin yung 80 million plus? Saan mo babawiin yung 80 million plus?
O sabihin natin 70 million plus. 'Di ba? Ganun po 'yun. Kawawa ang taong bayan. Paulit-ulit na lang. Kaya kung sino man politician dyan sa lalawigan ninyo, sa lugar ninyo, sa lungsod ninyo na walang kwenta, palitan nyo na. Di ba? So yun po yun mga kababayan, yung reaksyon natin sa ibinulgar na revelasyon ni Harry Roque na may lihim daw na gagawin para maging Prime Minister si PBBM at hindi niya pinangalanan according sa kanyang informante or sa kanyang puting ahas na may magsulong daw ng tsa-tsa para palitan ang konstitusyon at ang idadahilan ay yung mali na desisyon ng Korte Suprema sa impeachment ni Sara na gawing unconstitutional. Diba? Ang galing, no? Kita nyo, mga kababayan, saan na ba yun? Harry Roque na yan. Saan ba yung Harry Roque na yan? Ito yun, mga kababayan. Pinapabasa ko nga sa inyo yun, eh. Kaya sa totoo lang, mga kababayan, magaling sila mag-twist ng usapin. Ito po yun, no? Mga kababayan, ayan. My informant, ito po, as my informant said, they will resort to charter change for Marcos forever. Ironically, excuse is BP Sara's impeachment. Diba? Yan daw ang irarason. Grabe. Grabe si Harry Roque, mga kababayan. Lilinlangin talaga nila, mga kababayan, itong mga DDS.